Sana hindi mo na lang nakita, Hiraya. Ang boses ni Rico ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa mainit at payapang gabi. Nawala ang lambing, ang init na laging nagpapakalma sa puso ni Hiraya. Sa isang iglap, ang lalaking pinakamamahal niya, ang ama ng dinadala niyang anak, ay naging isang estranghero. Kanina lang, ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng paborito niyang niluto na adobo ay nanunuot pa sa hangin. Ang ilaw mula sa mga kandila ay sumasayaw sa kanilang mga muka habang magkatabi silang nakaupo sa hapagkainan. Hinaplos ni Hiraya ang kanyang bilugang tiyan. Sa ilalim nito ay ang maliit na buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Pinag-uusapan nila ang mga pangalan. Sofia o baka naman Angela. Kahit ano, basta kasing ganda mo, sabi ni Rico at hinalikan siya nito sa noo. Iyon ang huling halik na puno ng init. Ang huling ng ngiti na umabot sa mga mata. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Rico, naisipan ni Hiraya na hanapin ang paborito niyang libro sa kanilang library. Gusto niyang basahan ang kanilang anak bago matulog. Ngunit sa paghahanap niya sa isang estante, isang daliri niya ang sumagi sa isang maling libro at nagbukas ang isang nakatagong pinto sa likod nito. Isang maliit na safe. Hindi niya alam na meron sila nito. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan at laking gulat niya, hindi ito nakalock. Sa loob, hindi alahas o pera ang laman. Isang itim na ledger, isang notebook na puno ng mga pangalan na hindi niya kilala, mga numero na may katapat na petsa, at mga salitang tulad ng shipment, back channel, cleansing. Dinala niya ito kay Rico. Ang puso niya'y puno ng inosenteng pagtataka, hindi pagdududa. Inilapag niya ito sa mesa. Rico, mahal, ano ito? Nakita ko lang sa library. Para sa company ba to? Ang nangiti sa mukha ni Rico ay unti-unting naglaho. Tila isang maskara na dahan-dahang tinatanggal. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay ngayoy malamig na parang yelo. At doon niya sinabi ang mga salitang iyon. Sana hindi mo na lang nakita, Hiraya. Ngayon, nakatayo sila sa paanan ng kanilang grandiyosong hagdanan. Ang ledger ay nakakalat sa sahig. Ang mga pahina nito'y tila mga puting pakpak ng isang basag na pangarap. Rico, hindi kita maintindihan. Nanginginig na sabi ni Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo ako. Hindi kita tinatakot, sagot ni Rico. Bawat salita ay mabigat at walang emosyon. Sinasabi ko lang ang totoo. May mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Humakbang siya palapit. Automatikong napaatras si Hiraya. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan na para bang kaya nitong protektahan ng anghel sa loob. Pero asawa mo ako. Dapat walang lihim sa isa't isa. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Rico. Asawa? Hiraya, ginusto kita dahil maganda ka. Dahil perpekto kang palamuti sa tabi ng isang CEO. Dahil mukha kang inosente at hindi magtatanong. Akala ko, matalino ka. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Rico, itigil mo na yan. Ako? Ikaw ang nagsimula nito? Sabi ni Rico. Ang boses niya ay nagsimulang tumaas. Dahil sa kuryosidad mo, sisirain mo ang lahat. Ang buhay na ibinigay ko sa'yo. Ang lahat ng ito. Itinuro niya ang buong kabahayan. Hindi ko maintindihan. Sigaw ni Hiraya. Mga luhay nagsimula ng bumagsak. Pera lang yan. Pamilya tayo. Pamilya? Hinawakan ni Rico ang dalawang braso ni Hiraya. Ang pagkakahawak niya'y mahigpit at puno ng galit. Napadaing si Hiraya sa sakit. Ang pamilya ay nagpapanatili ng kapangyarihan at ang batang yan, tumingin siya sa tiyan ni Hiraya ng may pandidiri, ay magiging hadlang lang. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ito na ang tunay na halimaw. Hindi ito ang Rico na pinakasalan niya. Kasalanan mo ito, Hiraya.
Masyado kang mausisa. Ang mga kamay ni Rico ay umakyat mula sa kanyang braso patungo sa kanyang leeg. Malalaki at malalakas na kamay na dati humahaplos sa kanya ng may pagmamahal, ngayoy dahan-dahang humihigpit, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nagpumigla si Hiraya. Kinakalmot niya ang mga braso ni Rico, pero para lang siyang isang laruan sa mga kamay nito. Ang hangin ay nauubos sa kanyang baga. Ang paningin niya'y nanlalabo. Rico, ang anak natin, halos hindi na niya mautal. Wala nang anak, bulong ni Rico. Ang hininga niya'y malamig sa kanyang pisngi. At wala nang asawa. Sa huling lakas na natitira, sinipa niya ang binti ni Rico. Bahagyang lumuwag ang pagkakasakal nito, sapat para makahinga siya ng kaunti. Ngunit sa halip na awa, purong galit ang nakita niya sa mga mata ng lalaki. At pagkatapos, isang malakas na tulak. Naramdaman ni Hiraya ang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan habang siya ay gumugulong pababa sa matigas at marmol na hagdanan. Ang bawat baitang ay isang pagsabog ng sakit. Ang kanyang braso, ang kanyang likod, ang kanyang ulo. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan, mas matindi pa sa lahat. Ang anak ko. Nakarating siya sa pinakababa. Isang bunton ng basag na katawan at pangarap. Ang paningin niya ay nagdidilim. May mainit na likidong dumadaloy sa kanyang binti at sa kanyang ulo. Sa gitna ng nanlalabong paningin, nakita niya ang isang anyo sa tuktok ng hagdanan. Si Rico, nakatayo lang ito roon. Hindi tumatakbo. Hindi sumisigaw para humingi ng tulong. Dahan-dahan, inayos nito ang gusot sa kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Pagkatapos, ang kanyang kurbata. Kalmado, kalkulado. Iyon ang huling imaheng nakita ni Hiraya. Ang kanyang asawa na inaayos ang sarili matapos siyang patayin. At unti-unting nilamon si Hiraya ng dilim. Ang tunog ng sirena ay musika sa tenga ni Alon Cruz. Ito ang kantang alam na alam niya ang bawat nota, ang mabilis na pagtibok sa simula, ang tensyon sa gitna, at ang hindi tiyak na katapusan. Sa loob ng 5 taon, bilang isang paramedic, ang sirenang yon ang naghuhudyat sa kanya na iwanan ang anumang personal na iniisip at maging anghel na tagasagip na kailangan ng kung sino man sa kabilang dulo ng linya. Isang normal na gabi sa istasyon. Malamig na kape at lumang tinapay ang laman ng kanyang tiyan. Pinagmamasdan niya ang pagpatak ng ulan sa bintana nang biglang tumunog ang radyo. Code 3. Possible domestic accident. Del Fierro Mansion, Corinthian Hills. Del Fierro? Ang pangalan ay pamilyar. Isang bilyonaryo na laging nasa balita. Napabuntong hininga si Alon. Ang mga tawag mula sa mga subdibisyon ng mayayaman ay kadalasang mas komplikado. Pagdating nila sa mansyon, ang laki nito ay nakakalula. Parang isang palasyo na hindi nababagay sa isang lungsod na puno ng kaguluhan. Isang lalaking nakaputing polo, si Rico Del Fierro base sa mga larawan sa magazine, ang sumalubong sa kanila. Ang itsura nito ay balisa, pero may mali. Dalian niyo, ang asawa ko. Nahulog siya sa hagdan. Sigaw ni Rico, parang dekahon ang mga salita. Masyadong maayos ang damit ni Ginoong Del Fierro para sa isang taong ang asawa ay nag-aagaw buhay. Walang bahid ng luha sa mga mata nito. Tanging isang pagkataranta na tila pinraktis. Bilang isang paramedic, sanay si Alon makakita ng tunay na pagdadalamhati at hindi ito iyon. Iwinaksi ni Alon ang pagdududa sa kanyang isip. Trabaho muna. Sumunod sila kay Rico sa loob at doon, sa paanan ng isang marangyang hagdanan na gawa sa marmol, nakita niya ang biktima, isang babaeng buntis, nakahandusay sa sahig, may dugo sa kanyang ulo at sa pagitan ng kanyang mga binti. "Ma'am, naririnig niyo ba ako?" Tanong ni Alon habang mabilis niyang sinusuri ang vitals ng babae.
Mahina ang pulso, hirap sa paghinga. Habang inihahanda ng kasama niya ang stretcher, kinuha ni Alon ang kanyang maliit na flashlight para suriin ang mga mata ng babae. Itinaas niya ang talukap ng mata nito. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier sa itaas, ang mundo ni Alon ay huminto. Ang mukhang iyon, pamilyar, pamilyar na pamilyar. Saan niya nga ba nakita ang mga matang iyon, ang hugis ng mukhang iyon? Isang alaala, matagal nang nakabaon sa tanday ng kanyang isipan, ay biglang lumitaw. Isang alaala ng apoy, usok at nakabibinging tunog ng gumuguhong bakal. Flashback. 18 taong gulang pa lang si Alon noon, isang part-time na janitor sa isang lumang gusali sa Maynila. Isang gabi, biglang sumiklab ang apoy. Natrap siya sa ikalimang palapag. Ang usok ay makapal. Sinusunog ang kanyang mga baga. Ang init ay natutunaw ang balat niya. Handa na siyang mamatay. Ngunit isang bumbero ang nakapasok. Isang lalaking may mabait, ngunit matapang na mga mata. "Tito anak!" Sigaw nito. Hinila siya ng bumbero palayo sa gumuguhong kisame. Itinulak siya nito papunta sa bintana, kung saan naghihintay ang ladder. "Mauna ka na," utos ng bumbero. "Pero kayo po, sir?" Humihikbing tanong ni Alon. Ngumiti ang bumbero. Isang nangiti na hinding-hindi malilimutan ni Alon. "Marami ka pang magagawa sa buhay mo. Mabuhay ka para sa amin." At sa isang huling malakas na tulak, inihagis siya ng bumbero palabas ng bintana, diretso sa mga kamay ng mga kasamahan nito. Paglingon ni Alon, ang kisame ay tuluyan nang bumagsak sa kinatatayuan ng bumbero. Ang pangalan ng bayaning iyon, Captain Antonio Soliman. Kasalukuyan, bumalik si Alon sa realidad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang isang pitaka na nahulog malapit sa katawan ng babae. Isang ID ang bahagyang nakalabas. Hiraya Soliman del Fierro. Soliman, siya ang anak. Siya ang anak ng lalaking nagligtas sa buhay niya. Ang utang na loob, na pasan-pasan niya sa loob ng maraming taon, ay biglang bumigat na parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi ito isang ordinaryong pasyente. Hindi ito isang ordinaryong gabi. Ito ay ang pagkakataon, isang bayad. "Ano pang ginagawa niyo? Dalhin niyo na siya sa ospital." Sigaw ni Rico. Ang pagkainip sa boses nito ay mas nangingibabaw kaysa sa pag-aalala. Isang bagong determinasyon ang bumuhay sa bawat himay-may ng kalamnan ni Alon. Itinaas nila si Hiraya papunta sa stretcher. Sa loob ng ambulansya, habang walang tigil siyang nagsasagawa ng first aid, tinitigan niya ang payapang mukha ni Hiraya. Hindi ito aksidente. May nagsasabi sa kaloob-looban niya na hindi ito aksidente. "Huwag kang bibitaw, Hiraya." Bulong niya, hindi para sa babae, kundi para sa sarili niya at para sa kaluluwa ng ama nito. "Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Pangako po, sir." Ang biyahe papuntang ospital ay tila isang walang hanggang karera laban kay kamatayan. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating nila sa emergency room, mabilis siyang inagaw ng mga doktor at nurse. Naiwan si Alon sa hallway. Ang kanyang uniforme ay may bahid ng dugo ni Hiraya. Ang tunog ng sirena ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng paghihintay. Makalipas ang isang oras na tila isang taon, isang doktor ang lumapit sa kanya. "Paramedic Cruz, ikaw ang nagdala sa pasyente?" "Opo, Doc. Kamusta na po siya?" Halos hindi makahingang tanong ni Alon. Ang doktor ay bumuntong hininga. "Na-stabilize na namin siya. Malakas siya. Pero ang puso ni Alon ay kumabog ng napakabilis." "Pero ano po, Doc?" "Ang sanggol sa sinapupunan niya. Nasa kritikal na kondisyon. Hindi kami sigurado kung makakaligtas ito." Ang unang nagbalik kay Hiraya ay ang mga tunog. Ang mahinang ritmikong tunog ng isang makina. Ang kaluskos ng sapatos sa makintab na sahig. At sa ilalim ng lahat ng yon,
ang malakas at mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang mga dingding. May amoy ng gamot at antiseptiko sa hangin. Isang ospital. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang likod, at isa pang mas matinding sakit ang kumirot sa kanyang sinapupunan. Ang anak ko. Iyon ang unang mga salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya'y paos at basag. Automatikong napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Nandoon pa. Nandoon pa ang munting umbok. Dahan-dahan lang, ma'am. Isang malumanay na boses ang nagsalita. Napalingon si Hiraya. Isang lalaking nakasuot ng paramedic uniform ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ito ang lalaking nakita niya sa mansyon? Hindi niya matandaan ng malinaw. Sino ka? Tanong ni Hiraya. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Nasaan si Rico? Ako po si Alon Cruz. Ako po ang paramedic na rumesponde sa inyo kagabi. Pagpapakilala nito. Nasa ospital po kayo. Ligtas na kayo. Ligtas. Ang salitang yon ay parang isang biro. Paano siya magiging ligtas? Ang huling alaala niya ay ang malamig na mga mata ni Rico, ang mahigpit na pagkakasakal sa kanyang leeg, ang sakit ng pagkahulog. Biglang bumuhos ang lahat. Ang ledger, ang pag-amin, ang pagtataksil. Mga luha ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang parehong lalaki na sumubok na kunin ang buhay niya at ng kanilang anak. Siya, si Rico, sinubukan niya akong patayin. Humihikbing sabi ni Hiraya. Hindi nagulat si Alon. Tumangulang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam ko po. O mas tamang sabihin, ramdam ko po. Bakit ka nandito? Tanong ni Hiraya naguguluhan. Huminga ng malalim si Alon. May utang po ako sa inyo o sa pamilya niyo. At ikinuwento ni Alon ang lahat. Ang gabi ng sunog, ang kabayanihan ng kanyang ama, si Captain Antonio Soliman. Ikinuwento niya kung paanong isinakripisyo ng ama niya ang sarili para mabuhay ang isang estrangherong tulad niya. Habang nagsasalita si Alon, napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang ama, ang bayani niya, ang kwentong narinig niya mula sa isang estranghero ay nagbigay ng bagong buhay sa alaala ng kanyang ama. Hindi lang ito isang malungkot na nakaraan, ito ay isang pamana ng katapangan. Kaya po nang makita ko kayo kagabi, pagtatapos ni Alon, ipinangako ko sa ama niyo na hindi ko kayo pababayaan. Babayaran ko ang utang ko sa kanya sa pamamagitan ng pagprotekta sa inyo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Rico, may dalang isang malaking buke ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Mahal ko, gising ka na. O Diyos ko, salamat, sabi nito, akmang hahalik sa noo ni Hiraya. Ngunit ang Hiraya na kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong Hiraya ng kagabi. Ang pagmamahal ay napalitan ng galit. Ang pagtitiwala ay naging pandidiri. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Natigilan si Rico. Tumingin siya kay Alon na para bang ito ang may kasalanan. Anong ginawa mo sa asawa ko? Umalis ka. Sigaw muli ni Hiraya, itinuturo ang pinto. Halimaw ka, mamamatay tao. Ang maskara ni Rico ay bahagyang natanggal. Isang kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng nag-aalalang ekspresyon. Hiraya, mahal, nagdedeliryo ka lang dahil sa aksidente. Hindi ito aksidente. Ang sigawan ay nakakuha ng atensyon ng mga nurse at isang babaeng naka-business attire. Lumapit ang babae. Ako si Prosecutor Diwarecto.
Ginang Del Fiero, maaari ko po ba kayong makausap? Ang eksena ay mabilis na naganap. Pinaalis ng security si Rico na patuloy na sumisigaw na hindi maayos ang pag-iisip ng kanyang asawa. Naiwan sa kwarto si Hiraya Alon at ang prosecutor. Sa simula, may pagdududa sa mga mata ni Diwa Recto. Sanay na siya sa mga magulong kwento. Ngunit habang nagsasalaysay si Hiraya, habang inilalabas niya ang lahat ng detalye, ang ledger, ang mga salita, ang lamig sa mga mata ni Rico, ang pagdududa ni Diwa ay napalitan ng matibay na paniniwala. May ebidensya ka ba sa ledger na sinasabi mo? Tanong ni Diwa. Umiling si Hiraya. Naiwan sa bahay, siguradong nawala na yon. Ito ang salita mo laban sa salita niya, sabi ni Diwa. Ang boses ay seryoso. Si Rico Del Fiero ay isang makapangyarihang tao. Mahirap itong laban. Natahimik si Hiraya. Tumingin siya sa bintana. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya ay gumalaw. Isang banayad na sipa. Isang paalala. Isang pangako. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Tumingin siya kay Alon na nakatayo sa isang sulok. Isang tahimik na anino ng proteksyon. Naalala niya ang kwento nito tungkol sa kanyang ama. Isang lalaking sumuong sa apoy para sa iba. Ang dugo ng bayaning iyon ay nananalaytay din sa kanya. Tumingin siya pabalik kay Prosecutor Recto. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Lalaban ako. Isang nangiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Diwa. Iyan ang gusto kong marinig. Ngunit sa sandaling iyon ng panibagong pag-asa, bumukas muli ang pinto. Isang lalaking nakasalamin at mamahaling suit ang pumasok. Si Attorney Mendoza, ang kilalang abogado ni Rico. May inabot siyang isang dokumento sa isang security guard na iniabot naman ito kay Diwa. Ano ito? Tanong ni Diwa. Isang court order, sabi ni Attorney Mendoza. Ang kanyang nangiti ay puno ng pang-aasar. Isang petisyon na ideklarang pansamantalang mentally incapacitated si Ginang Del Fiero dahil sa postpartum psychosis at delusional episodes. Hindi siya maaring tumestigo laban sa sarili niyang asawa. Hinawakan ni Diwa Recto ang court order na iniabot sa kanya. Ang papel ay manipis, ngunit ang bigat ng mga salitang nakasulat dito ay parang 1 toneladang bakal na dumagan sa kanyang balikat. Postpartum psychosis. Nanggigigil na kinuyom ni Diwa ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Hindi pa nga nanganganak ang biktima, ito na agad ang kanilang alas. Tiningnan niya si Attorney Mendoza na nakangisi na parang isang buwitreng nakakita ng sariwang bangkay. Ang laro ay nagsimula na at ang unang tira ay mula sa kanila. Isang marumi at tusong galaw. Ginagawa lang namin ito para sa kapakanan ni Ginang Del Fiero, sabi ni Mendoza. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Kailangan niya ng tulong, hindi ng kaso. Ang kailangan niya ay hustisya, attorney. Matigas na sagot ni Diwa bago ito tuluyang umalis. Pagbalik niya sa kanyang opisina, sa Hall of Justice, ang amoy ng lumang papel at sariwang kape ay hindi nakatulong para pakalmahin ang kanyang nag-aalab na kalooban. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Isang laban ng David at Goliath. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang pumasok ang kanyang hepe, si Chief Prosecutor Lagdameo, isang matandang lalaki na mas maraming puting buhok kaysa itim. Diwa, narinig ko ang tungkol sa Del Fiero case, sabi nito. Hindi man nang naupo. Mag-ingat ka. Sir, malinaw na attempted murder ito, giit ni Diwa. At si Rico Del Fiero ay isa sa mga pinakamalaking isda sa ating karagatan, ganti ni Lagdameo. Ang mga galamay niya ay abot kung saan-saan. Sa media, sa politika, baka hanggang dito sa loob ng building na ito. Sinasabi ko lang, tapakan mo ang mga paa niya at baka ang buong gusali ang gumuho sa'yo. Tungkulin ko pong itaguyod ang batas, sir, para sa lahat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng hepe.
Gawin mo ang trabaho mo, pero mag-ingat ka sa bawat hakbang. Pagkaalis ni Lagdameo, mas lalong tumindi ang determinasyon ni Diwa. Ang babala ng kanyang hepe ay nagsilbing gasolina sa kanyang apoy. Kinagabihan, habang abala siya sa pagbabasa ng mga paunang report, nakabukas ang maliit na telebisyon sa kanyang opisina. At doon, sa primetime news, nakita niya ang mukha ni Attorney Mendoza na papaligiran ng mga mikropono. Mariin naming itinatanggi ang lahat ng malisyosong akusasyon laban sa aking kliyente, si Mr. Rico Del Fiero, sabi ni Mendoza sa mga kamera. Ito ay isang pribadong trahedya ng pamilya. Si Ginang Del Fiero ay dumadaan sa isang napakahirap na yugto ng kanyang kalusugang pangkaisipan at sa halip na tulungan, sinasamantala ito ng ilang tao para sa kanilang sariling interes. Attorney, totoo bang may history ng violent outbursts si Ginang Del Fiero? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Mendoza, isang ngangiting mapagkunwari. Hindi ko maaaring kumpirmahin yan. Ang masasabi ko lang, kami ay taimtim na nagdarasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Si Mr. Del Fiero ay isang wasak na asawa na ang tanging hangad ay ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Pinatay ni Diwa ang TV. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa galit. Sinisira nila ang kredibilidad ni Hiraya bago pa man makarating ang kaso sa korte. Ginagawa nilang biktima ang halimaw. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang imbestigador. Ang balita ay hindi maganda. Prosecutor, malinis na malinis ang mga financial records ng kumpanya ni Del Fiero. Kung mayroon mang ilegal, napakatindi ng pagkakatago. Sinubukan din naming hanapin ang ledger na binanggit ni Hiraya sa mansyon, pero wala. Parang bula na naglaho. Napahilamos si Diwa sa kanyang mukha. Pader. Saan man siya lumingon, pader ang kanyang nababangga. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Alon Cruz. Prosecutor Recto, pasensya na sa abala. Gusto ko lang kamustahin kung may maitutulong ako. Sabi nito. Pinaupo ni Diwa si Alon. Sa lahat ng taong sangkot, si Alon lang ang tanging taong walang ibang motibo, kundi ang tumulong. Salamat sa pagdating, Mr. Cruz, sabi ni Diwa. Actually, mayroon. Ikaw ang unang nakakita kay Ginoong Del Fiero sa crime scene. Anong napansin mo sa kanya? Nag-isip sandali si Alon. Kalmado, ma'am. Masyadong kalmado. Sumisigaw siya, pero ang mga mata niya, walang emosyon. Parang isang aktor na ginagampanan ng isang papel. Walang totoong takot. Walang totoong pag-aalala. Parang nanonood lang ng sine habang nag-aagaw buhay ang asawa niya. Ang mga sinabi ni Alon ay nagbigay ng bagong lakas kay Diwa. Ito ang mga detalyeng hindi nakasulat sa report ng pulis. Ito ang patunay na tama ang kanyang kutob. Salamat, Mr. Cruz. Malaking tulong yan, sabi ni Diwa. Matapos umalis ni Alon, tumayo si Diwa at tumingin sa bintana. Ang gabi ay bumabalot sa lungsod. Sa isang lugar doon, isang halimaw ang natutulog ng mahimbing sa kanyang mamahaling kama. Panatag na ang pera at kapangyarihan ay maililigtas siya. At sa isang maliit na apartment, isang babaeng buntis ang nanginginig sa takot. Pinag-iisipan kung may pag-asa pa bang makamit ang hustisya. Tiningnan ni Diwa ang larawan ni Hiraya sa case file. Hindi kita bibiguin, bulong niya sa hangin. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang imbestigador. Ma'am, masamang balita. Ano iyon? Tanong ni Diwa, kinakabahan. Yung kasambahay, si Elena, ang nag-iisang posibleng saksi sa mansyon nung gabing yon. Anong nangyari sa kanya? Bigla siyang nag-resign kaninang umaga. Umalis na. Hindi na namin mahanap. At isa pa, ma'am, may pumasok na ₱250,000 sa bank account niya kahapon. Pakiramdam ni Alon ay para siyang nanonood ng isang boksingero na nakatali ang isang kamay sa likod. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman
ang pagiging dehado ni Hiraya sa laban. Ang pera ni Rico ay parang isang dambuhalang pader, habang ang katotohanan ni Hiraya ay isang maliit na martilyo na halos hindi makagawa ng yupi. Ang balita tungkol sa nawawalang kasambahay ay parang isang suntok sa sikmura. Ang batas ay mabagal at ang hustisya ay tila nabubulag sa kinang ng salapi. Hindi na niya kayang manood lang. Kada araw, pagkatapos ng kanyang duty, dumidiretso siya sa ospital. Dala niya ay hindi lang prutas o bulaklak, kundi ang presensya na alam niyang kailangan ni Hiraya. Isang gabi, dinalhan niya ito ng mainit na sinigang na hipon mula sa paborito niyang karinderya. "Paborito ko to," sabi ni Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Habang kumakain si Hiraya, pinanood lang siya ni Alon. Nakikita niya ang anino ng takot sa ilalim ng mga mata nito, ang panginginig ng mga kamay nito sa tuwing may biglang kakatok sa pinto. "Natatakot ako, Alon," pag-amin ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Paano kung manalo siya? Paano ang anak ko?" Umupo si Alon sa silya sa tabi ng kama. "Hindi namin hahayaan yun. Pero pakiramdam ko, ako na lang mag-isa." "Hindi ka nag-iisa," sabi ni Alon. At sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na damdamin, inabot niya ang kamay ni Hiraya. "Nandito ako. Nandito si Prosecutor Recto. At ang tatay mo, siguradong ginagabayan ka niya." Naramdaman ni Hiraya ang init mula sa kamay ni Alon. Isang init na puno ng sinseridad, hindi tulad ng mapanlinlang na init na dati niyang nararamdaman mula kay Rico. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang kislap ng kaligtasan. "Ang bigat pa rin ng utang na loob na nararamdaman mo, ano?" tanong ni Hiraya. "Ang bigat pa rin ng utang na loob na nararamdaman mo, ano?" tanong ni Hiraya. Tiningnan ni Alon ang kanilang mga kamay na magkahawak. May kuryenteng dumaloy sa kanya, isang pakiramdam na iba at mas malalim kaysa sa simpleng obligasyon. "Noon, oo," mahinang sagot niya. "Noong una kitang nakita sa paanan ng hagdanan, ang tanging nasa isip ko ay ang tatay mo. Pero ngayon..." Sandali siyang natigilan, hinahanap ang tamang salita. "Ngayon, gusto kitang protektahan dahil ikaw si Hiraya. Hindi lang dahil anak ka niya." Binitawan niya ang kamay nito, medyo nailang sa sariling pag-amin. "Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa dito." Ngunit ang mga salitang iyon, gaano man katotoo, ay parang kulang. Ang balita tungkol sa kasambahay na binayaran para manahimik ay kumalat na. Alam ni Alon na kailangan nila ng milagro. At kung hindi darating ang milagro, kailangan niyang hanapin ito. Kinabukasan, nagpaalam siyang may aasikasuhin. Sa halip na magpahinga pagkatapos ng kanyang duty, nagmaneho siya papunta sa isang luma at siksikang distrito ng Maynila. Dito nagsimula ang unang negosyo ni Rico, bago pa ito naging isang bilyonaryong higante. Nagpanggap siyang isang journalism student na gumagawa ng isang article tungkol sa mga rags to riches na kwento. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong sa mga tindahan at karinderya, isang matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo ang nagbigay sa kanya ng isang pangalan. Si Villanueva. "Yun ang unang kasosyo ni Del Fierro," sabi ng matanda. "Mabait na tao si Ginoong Villanueva. Masyadong mabait. Laging sinasabi na ang negosyo ay dapat malinis. Si Del Fierro, mukhang pera." Bigla na lang silang naghiwalay. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan ko na lang, patay na si Villanueva. Na aksidente daw sa kotse. Kawawa. Na aksidente. Ang salitang iyon ay nag-iwan ng masamang lasa sa bibig ni Alon. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang isip niya ay lumilipad. Villanueva, Del Fierro, aksidente. Masyadong maraming coincidence. Sa sobrang pag-iisip,
Hindi niya napansin ang itim na SUV na sumusunod sa kanya mula pa kanina. Nang lumiko siya sa isang mas maliit na kalye, lumiko din ito. Kinabahan si Alon. Sinubukan niyang bilisan, ngunit bumilis din ang SUV. Dumikit ito sa likuran ng kanyang kotse, isang malinaw na mensahe ng pananakot. Biglang nag-U-turn si Alon sa isang eskinita at pinaharurot ang sasakyan sa kabilang direksyon. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niyang huminto ang SUV, hindi na sumunod. Pero ang mensahe ay malinaw na natanggap niya. Alam namin ang ginagawa mo. Itigil mo na. Pagdating niya sa kanyang apartment, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ito ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nagalit. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang mga lumang balita. Una, ang aksidente ni Ginoong Villanueva. Nahanap niya ito. Isang freak accident. Sabi ng report, nawalan daw ng preno sa isang highway. Walang ibang sangkot. Kaso sarado. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Hinanap niya ang balita tungkol sa sunog na pumatay sa ama ni Hiraya. Nahanap niya ang article kasama ang litrato ng bayaning si Captain Antonio Soliman. Muling nanariwa ang sakit at pasasalamat sa kanyang puso. Binasa niya ang bawat detalye ng report. Isang lumang gusali, faulty electrical wiring. At doon, sa ika-8 paragraph ng artikulo, isang pangalan ang tumalon mula sa screen at sinampal siya sa mukha. Ang gusali ay pagmamay-ari ng isang holding company na kasalukuyang iniimbestigahan para sa mga paglabag sa Fire Safety Code. Ang isa sa mga pangunahing nangungupahan sa gusali na pinagmulan ng sunog ay ang opisina ng negosyanteng si Ginoong Miguel Villanueva. Nanigas si Alon. Ang dalawang trahedya, ang sunog na pumatay sa ama ni Hiraya at ang aksidenteng pumatay sa business partner ni Rico, ay konektado. Kinabukasan, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ni Hiraya sa ospital. Sabik na ibahagi ang kanyang natuklasan. Ngunit naabutan niya ang isang doktor na kausap ito. May hawak na mga papeles. Maari na kayong umuwi. Ginang Del Fiero, na-discharge na po kayo, sabi ng doktor. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Salamat, Dok. Ngunit nang makaalis ang doktor, ang nangiti ay napalitan ng lungkot. Tumingin siya kay Alon. Pero, saan ako pupunta? Bago pa man makasagot si Alon, isang courier ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay Hiraya. Kinakabahang binuksan niya ito. Ito ay isang legal na dokumento, isang restraining order. Pinagbabawalan siyang lumapit sa lahat ng ari-arian ng mga Del Fiero, kasama na ang bahay na dati niyang tinuring na tahanan. Nalaglag ang papel mula sa kanyang mga kamay. Opisyal na siyang palaboy. Walang pera, walang tahanan, at may dalang sanggol sa sinapupunan. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang malapit ng bumagsak. Nakita ni Alon ang itsura ng isang taong nawalan na ng lahat. At sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Sa apartment ko, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Maliit lang, simple lang ang buhay doon, pero ligtas ka, kayo ng baby mo. Ang apartment ni Alon ay maliit, pero ang espasyo nito ay puno ng init na hindi kailanman naramdaman ni Hiraya sa malamig na marmol ng mansyon, amoy kape at lumang libro, hindi floor polish at air freshener. Ang mga dingding ay may mga nakadisplay na litrato, isang masayang pamilya, mga kaibigan na tumatawa, hindi mga mamahaling painting na walang kwento. Dito, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Hiraya ng kapayapaan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Alon pagkatapos ng kanyang 24 oras na duty, naisipan ni Hiraya na ayusin ang iilang gamit na nadala niya mula sa ospital. Isang maliit na kahon lang yon, halos walang laman. Isang damit,
ilang personal na gamit at isang maliit na baul na kahoy na naglalaman ng mga alaala ng kanyang ama. Binuksan niya ang baul. Sa loob ay ang pamilyar na amoy ng sandalwood. Nandoon ang isang kupas na litrato nila, ang kanyang unang medalya sa eskwela, at ilang iba pang maliliit na bagay. At sa ilalim ng lahat, nakabalot sa isang malinis na panyo, ay ang paboritong pluma ng kanyang ama. Isang lumang fountain pen. Mabigat ito sa kanyang palad, hindi tulad ng mga modernong ballpen. Ang katawan nito ay gawa sa itim na metal na may mga gasgas na ng panahon, isang testamento sa maraming taon ng paggamit. Naalala niya kung paano ito laging nasa bulsa ng kanyang ama. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Bata pa siya noon, pinapanood niya ang kanyang ama na nagsusulat sa isang logbook. Ang tunog ng dulo ng pluma sa papel ay parang isang lihim na musika. "Itay, bakit po yan pa rin ang gamit niyo? Ang luma-luma na," tanong niya. Ngumiti ang kanyang ama at hinaplos ang kanyang buhok. "Tandaan mo, anak," sabi nito. Itinaas ang pluma. Ang plumang ito ay nagtatala ng higit pa sa tinta. Noon, inakala niyang isa lang iyong malalim na kasabihan, isang matalinhagang salita mula sa isang mapagmahal na ama. Hawak-hawak ang pluma. Nilaro-laro niya ito sa kanyang mga daliri. Ninanamnam ang bigat at lamig nito. Pinindot niya ang dulo. Inaasahang lalabas ang mekanismo para sa tinta. Ngunit wala. Ikinabit niya ang takip sa kabilang dulo. At sa pag-ikot niya sa clip na isinasabit sa bulsa, may narinig siyang isang mahinang click. Isang tunog na hindi pamilyar. Napatingin siya ng maigi. Sa ilalim ng clip, isang kakarampot na butas ang naroon. Sinubukan niyang pindutin ulit ang clip. Click! Isang kakarampot na ilaw na pula ang kumislap ng isang beses mula sa dulo ng pluma. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sinubukan niya ulit. Click! Kislap! Ang plumang ito ay nagtatala ng higit pa sa tinta. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang talinghaga, kundi bilang isang literal na katotohanan. Nang magising si Alon, naabutan niya si Hiraya na nakatitig sa pluma. Ang muka ay pinaghalong pagkamangha at pag-asa. "Alon, tingnan mo." Nanginginig na sabi ni Hiraya. Ipinakita niya ang natuklasan. Kinuha ni Alon ang pluma. Sinuri ito ng maigi. Bilang isang paramedic na sanay sa iba't ibang uri ng gadget, agad niyang nakilala ang posibleng gamit nito. Mukhang isang uri ito ng recording device. Luma na ang itsura, pero posible. "Kailangan nating malaman kung may laman ito," sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pananabik. "Kailangan nating dalhin ito kay Prosecutor Recto." Hindi sila nagsayang ng oras. Pagdating nila sa opisina ni Diwa, ipinakita nila ang pluma. Sa una, nagduda si Diwa. Ngunit nang makita niya ang kumikislap na ilaw, ang kanyang mga mata ay nanlaki rin sa pag-asa. "Ito na kaya?" bulong ni Diwa. "Ito na ba ang milagrong hinihintay natin?" Ang tatlo sa kanila ay nakatitig sa maliit at lumang pluma na nakapatong sa gitna ng mesa. Ang isang bagay na itinuring ni Hiraya na isang simpleng alaala ay maaaring ang susi sa kanyang kalayaan, ang sandata na wawasak sa imperyo ng kasinungalingan ni Rico. Sa unang pagkakataon, ang pag-asa ay hindi isang salita lang, kundi isang bagay na nahahawakan, isang bagay na kumikislap. Agad na tumawag si Diwa sa isang kakilala, isang audio forensics expert sa NBE. Habang nakikinig sa kabilang linya sina Hiraya at Alon, narinig nila ang pagbabago sa tono ng boses ni Diwa. "Oo, ganoon kaluma? Isang microcassette recorder na kinonvert? Sige, ipadadala ko agad. Pero anong sinabi mo? Walang kasiguraduhan?" Ibinaba ni Diwa ang telepono. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Tumingin siya sa kanila.
May pag-asa, sabi niya. Pero kailangan nating maging handa. Sinabi ng expert na dahil sa sobrang kalumaan ng device, malaki ang tsansa na nasira na ang tape sa loob. At kung meron man silang makuha, baka abutin ng ilang linggo para linisin at i-restore. Posible rin daw na wala na silang mahanap na kahit ano. Ang mga araw ay naging mga linggo. Ang bawat paglubog ng araw ay nag-iiwan ng bagong patong ng kaba sa dibdib ni Hiraya. Ang plumang dati simbolo ng pag-asa ay tila naging isang tanikalang humihila sa kanya pababa sa kawalan. Walang balita. Walang tawag mula kay Diwa. Ang katahimikan mula sa kampo ng NBI ay mas nakabibingi kaysa sa anumang masamang balita. Samantala, ang mundo sa labas ng maliit na apartment ni Alon ay patuloy na gumagalaw at ito'y gumagalaw pabor kay Rico. Ang media na sinuhulan ng pera at impluwensya ni Rico ay tuluyan ng ipininta si Hiraya bilang isang hindi matatag na babae, isang desperada at sinungaling na asawa na handang gawin ang lahat para makuha ang yaman ng kanyang kabiyak. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan ni Alon, isang special report ang ipinalabas sa telebisyon. Ito ay tungkol sa pamilya Del Fiero. Si Rico Del Fiero, isang mapagmahal na asawa na ngayon ay biktima ng isang malagim na paninira. Sabi ng reporter. At pagkatapos, isang video ang ipinakita. Kuha ito mula sa isang CCTV camera sa isang high-end na restaurant. Ilang buwan na ang nakalipas. Sa video, nakita ni Hiraya ang sarili niya. Nag-aaway sila ni Rico. Walang audio, pero kitang-kita sa kilos niya ang matinding galit. Itinapon niya ang isang baso ng tubig sa mukha ni Rico bago siya nag-walk out. Ang hindi ipinakita ng video ay ang konteksto. Ang pinag-awayan nila ay ang pagtanggi ni Rico na bisitahin ang puntod ng kanyang ama sa anibersaryo ng pagkamatay nito dahil mamamas importante daw ang isang golf game kasama ang mga investor. Ngunit para sa publiko, ang video ay isang patunay. Si Hiraya Soliman ay isang babaeng marahas at wala sa kontrol. Hiraya, patayin mo na yan, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng galit para sa kanya. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na sa isipan ng lahat. Pagkatapos ng balita, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Alon. Mga text mula sa mga kaibigan at katrabaho. Tol, yan ba yung babaeng tinutulungan mo? Ingat ka dyan. Grabe pala yung asawa ni Del Fiero. Mukhang delikado. Napatungo si Hiraya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya. Hindi lang sarili niya ang nasisira, kundi pati na rin ang mga taong tumutulong sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, tumawag si Diwa. Ang boses nito sa kabilang linya ay pagod at walang sigla. Hiraya, may balita na ako mula sa NBI. Napabangon si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog. Anong sabi nila? Isang buntong hininga. Sinubukan nila ang lahat, pero masyadong luma at sira na ang tape. May nakuha silang kaunting audio, pero puro static. Hindi magagamit sa korte. I'm so sorry, Hiraya. Wala na tayong ebidensya. Ang mga salitang wala na tayong ebidensya ay parang isang pako na isinaksak sa puso ni Hiraya. Ang huling sinulid ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naputol. Bumagsak siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa paghikbi. Niyakap siya ni Alon, sinusubukang magbigay ng lakas, ngunit sa sandaling iyon, wala nang makakapasok sa mundo ng kanyang kadiliman. Natalo na siya. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para sa kanya mula kay Attorney Mendoza. Isang final offer, isang kasunduan. Kung aaminin niya sa publiko na siya ay nagkaroon ng mental breakdown at babawiin ang lahat ng kanyang akusasyon, bibigyan siya ni Rico ng isang generous na sustento para sa kanya at sa bata habang buhay. Isang buhay sa ibang bansa, isang buhay na tahimik, pero isang buhay na nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Huwag mong gagawin yan, Hiraya.
sabi ni Alon. Pero paano na, Alon? Umiiyak na sagot ni Hiraya. Wala na tayong laban. Pagod na ako. Gusto ko na lang na maging ligtas ang anak ko, kahit anong kapalit. Tiningnan niya ang kasunduan. Ang pirma niya lang ang kulang at matatapos na ang lahat ng ito. Ang kahihiyan, ang takot. Isang bahagi niya ang gustong-gusto ng sumuko. Itinaas niya ang telepono, handa nang tawagan si Diwa para sabihing tinatanggap na niya ang alok. Para sa kapakanan ng kanyang anak, lulunukin niya ang kanyang pride at ang katotohanan. Ngunit bago pa niya madial ang numero, ang telepono mismo ang nagring, si Diwa. Hiraya, ano man ang mangyari, huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Sigaw ni Diwa mula sa kabilang linya. Ang boses ay hindi na pagod, kundi puno ng biglaang enerhiya at pagkaapurado. Bakit? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Yung expert sa NBI, tumawag ulit siya. May sinubukan siyang isang experimental na audio filter, isang huling pagbabaka sakali. At may nahanap sila. Hiraya. Halos lumipad ang sasakyan ni Diwa Recto sa kahabaan ng EDSA. Hindi niya alintana ang mga busina at ang unti-unting pagbigat ng trapiko. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ng audio expert sa kanyang isipan. May nahanap kami. Pagdating niya sa NBI Forensics Laboratory, isang lalaking nasa edad 50 na may makapal na salamin at gulugulong buhok, ang sumalubong sa kanya. Si Leo, ang henyo ng tunog. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay nagniningning sa tagumpay. Prosecutor, buti nakaabot ka agad, sabi ni Leo. Iginagaya siya sa isang maliit at malamig na kwarto na puno ng mga komplikadong makina at monitor. Leo, ano ang nahanap niyo? Akala ko ba wala na? Tanong ni Diwa. Ang kanyang hininga ay habol pa rin. Akala ko rin, sabi ni Leo. Naupo sa harap ng isang computer na nagpapakita ng mga berdeng linya ng sound waves. Pero hindi ako mapakali. May isang bagong filter na dinidevelop pa lang sa Germany. Isang Hail Mary pass, ika nga, sinubukan ko at himala. Isinuot ni Leo ang isang high-tech na headphone sa ulo ni Diwa. Pakinggan mo muna ito. Ito ang nakuha namin matapos alisin ang unang layer ng static. Pinindot ni Leo ang isang button. Sa una, puro kaluskos. Ngunit maya-maya, isang boses ang lumitaw. Boses ni Hiraya, nanginginig at puno ng takot. Rico, hindi kita maintindihan. Tinatakot mo ako. Sumunod ang boses ni Rico, malamig at walang kaluluwa. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. May mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Sumunod ang tunog ng pagpiglas, ang mga sinasabi ni Rico tungkol sa pagiging palamuti ni Hiraya. Ang sigaw ni Hiraya na, "Pamilya tayo." At ang pinakasukdulang katibayan, ang tunog ng pagkakasakal at ang mga huling salita ni Rico. Wala ng anak at wala ng asawa. Pagkatapos ay ang malakas na kalabog at ang nakapangingilabot na tunog ng isang katawan na gumugulong sa hagdanan. Tinanggal ni Diwa ang headphone, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ito na ang ebidensya. Ngumiti si Leo. Teka lang, prosecutor, may mas maganda pa dyan. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa sobrang luma ng tape, may tinatawag na magnetic residue mula sa isang mas naunang recording na hindi tuluyang nabura. Paliwanag ni Leo. Ginamit ko ang parehong filter para ihiwalay ang ghost audio na iyon. Mahina ang kalidad, pero malinaw. Muling isinuot ni Diwa ang headphone. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Isang bagong audio ang tumugtog. Ang tunog ay medyo magaspang, halatang mas luma. Dalawang boses ng lalaki ang nag-uusap. Ang isa ay pamilyar. Antonio,
Sinasabi ko sa'yo, delikado ang ginagawa mo. Huwag mo nang ituloy ang investigasyon mo, sabi ng isang boses. At pagkatapos, ang boses na nagpatigil sa mundo ni Diwa, ang boses ni Captain Antonio Soliman, ang ama ni Hiraya. Hindi maari, Miguel. Alam nating pareho na hindi faulty wiring ang dahilan ng sunog. Ang building na yon ay isang death trap. At ang mga dokumentong pinirmahan mo para sa fire safety permit, lahat peke. Wala akong nagawa, sagot ng boses na nagngangalang Miguel. Alam mo kung gaano kakreatibo si Rico sa kanyang accounting. Pinagbantaan niya ako. Anong accounting? Ang tawag dyan ay pandaraya. At ang pandarayang yan ang pumatay sa 3 inosenteng tao. Natapos ang audio. Nakatulala si Diwa. Miguel? Miguel Villanueva, prosecutor, sabi ni Leo. Ipinapakita ang isang file sa screen. Ang original na business partner ni Rico Del Fiero, namatay sa isang car accident, 1 linggo matapos ang sunog sa gusali na ikinamatay ni Captain Soliman. Dahan-dahang nagtagpi-tagpi ang lahat sa isipan ni Diwa. Ang pluma, hindi lang nito naitala ang pagtatangkang pagpatay kay Hiraya. Naitala rin nito, maraming taon na ang nakalipas, ang ebidensya na si Rico Del Fiero ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang halimaw na handang pumatay para pagtakpan ng kanyang mga krimen. Ang sunog ay hindi aksidente. Ang pagkamatay ni Villanueva ay malamang na hindi rin aksidente. Ito ay hindi na lang kaso ng attempted murder. Ito ay isang malawak na conspiracy. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa nang kunin niya ang kanyang telepono para tawagan si Hiraya. Nang marinig niya ang boses ng babae sa kabilang linya, isang boses na basag at puno ng pagsuko. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Diwa. Hiraya, makinig ka, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Huwag kang susuko. Dahil ang tatay mo, may huling regalo siyang iniwan para sa'yo. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Diwa sa kanyang opisina. Dala ang kopya ng mga audio file, tinipon niya ang kanyang buong team. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanila sa loob ng maraming linggo ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Nagtrabaho sila buong gabi. Inihahanda ang kanilang huling at pinakamalakas na atake. Kinabukasan, sa korte. Pumasok si Diwa sa courtroom. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Ilang sandali pa, pumasok si Atty. Mendoza. Ang kanyang lakad ay mayabang. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mapanuyang ngamong ngiti ang ibinigay ni Mendoza kay Diwa. Isang ngamong ngiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Natalo ka na. Ngumiti lang pabalik si Diwa. Isang tahimik na ngiti na may dalang babala. Hindi mo alam kung anong bagyo ang paparating. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat at halos hindi mahingahan. Para kay Hiraya, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa pagitan ni Diwa at Alon. Ang kamay ni Alon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang mainit na angkla sa gitna ng isang maalong dagat ng takot. Sa kabilang panig, nakaupo si Rico. Ang kanyang itsura ay kalmado at kagalang-galang sa kanyang mamahaling suit. Sa tabi niya, si Atty. Mendoza ay parang isang ahas na handa ng manuklaw. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas. Nasa huling bahagi na ng kanyang closing argument, si Mendoza, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay pinili para maantig ang puso ng hurado at ng hukom. Pat sa huli, mga kagalang-galang na miyembro ng hurado, ano ba talaga ang kasong ito? Tanong ni Mendoza. Itinaas ang kanyang mga kamay na parang isang santo. Ito ay kwento ng isang lalaking matagumpay,
Isang asawang mapagmahal na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng isang babaeng may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Si Rico Del Fiero ay hindi isang kriminal. Siya ay isang biktima. Napapikit si Hiraya. Ang kasinungalingan ay napakakapal. Halos nasusukas siya. Wala na po akong idadagdag pa, Your Honor. Pagtatapos ni Mendoza at umupo siya ng may isang matagumpay na ngiti, tumayo ang hukom. Prosecutor Recto, mayroon ka pa bang huling nais sabihin bago ko ibigay ang kasong ito sa hurado? Ito na. Ito na ang sandali. Tumayo si Diwa, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Mayroon po, Your Honor. Ang prosekusyon ay nais magpresenta ng isang huling ebidensya na ngayon lang naging available. Agad na tumayo si Attorney Mendoza. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Panggugulo na lang po ito. Your Honor, mahinahong sabi ni Diwa. Ang ebidensyang ito ay direktang tutugon sa lahat ng kasinungalingang binitiwan ng depensa. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi kailanman irregular. Tiningnan ng hukom si Diwa pagkatapos ay kay Mendoza. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, nagpasya siya. Objection overruled. Ipapahintulot ko. I-play ang ebidensya. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Sumenya siya sa kanyang assistant. Isang malaking speaker ang inilagay sa gitna ng silid. Ano ito? Bulong ni Rico sa kanyang abogado. Ang unang bahid ng pag-aalala ay gumuhit sa kanyang mukha. Huminahon ka lang, sagot ni Mendoza. Wala silang hawak. At nagsimula ang tunog. Sa una, static. Ngunit pagkatapos, ang boses ni Hiraya, basag sa takot. Rico, hindi kita maintindihan. Ang nangiti sa mukha ni Attorney Mendoza ay unti-unting naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Tila huminto ang paghinga ng lahat sa loob ng courtroom. Ang buong pag-uusap ay ipinarinig. Ang pag-amin ni Rico, ang kanyang malamig na mga salita, ang tunog ng pakikipaglaban ni Hiraya. At pagkatapos, ang pinakamatinding bahagi, ang mga salita ng demonyo mismo. Wala ng anak at wala ng asawa. Sinundan ito ng malakas na kalabog. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig. Mula sa mga tao sa gallery, ang mga miyembro ng hurado ay nakatingin kay Rico ng may pandidiri at takot. Ang mukha ni Attorney Mendoza ay kasing putla ng papel. Si Rico, sa kabilang banda, ay hindi na makontrol ang sarili. Ang kanyang maskara ng pagiging isang disenteng tao ay tuluyan ng nabasag. Itigil niyo iyan. Yan ay peke. Gawa-gawa lang iyan. Sigaw niya, napatayo sa galit. Sa kanyang pagwawala, hindi niya namalayang inamin niya na sa kanya nga ang boses na yon. Umupo ka, Ginoong Del Fiero. Sigaw ng hukom. Malakas na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit hindi pa tapos si Diwa. Sumenya siyang muli. At may isa pa po, Your Honor. At ipinarinig ang ikalawang audio, ang boses ng ama ni Hiraya, si Captain Antonio Soliman, at ang boses ni Miguel Villanueva na bumabanggit sa pangalan ni Rico, kaugnay ng pandaraya at ng sunog, na patulala si Hiraya. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pagkamangha. Ang kanyang ama, mula sa kabilang buhay, ipinaglalaban pa rin siya nito. Ang buong courtroom ay nagkagulo. Si Attorney Mendoza ay napaupo. Talunan na, walang masabi. Si Rico ay parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi sa pagsisisi. Tumingin siya kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagbabanta at pagkamuhi. Ikaw! Sigaw niya, itinuturo si Hiraya. Sinira mo ang buhay ko. Bago pa man siya makakilos, ang mga gwardya ng korte ay nasa tabi na niya. Pinoposasan ng kanyang mga kamay sa likod. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Hiraya. Hindi pa tayo tapos.
Iyon ang kanyang huling sigaw. Sa wakas, natapos na. Naghari ang katahimikan sa silid bago ito muling napuno ng mga bulungan. Ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Order in the court. Ang hurado ay magdedesisyon na. Ngunit alam na ng lahat ang kahihinatnan. Niyakap ni Diwa si Hiraya. Nanalo tayo. Niyakap din ni Alon si Hiraya. Mahigpit at puno ng ginhawa. Tapos na, Hiraya, ligtas ka na. Ngunit sa gitna ng tagumpay at kaguluhan, isang matinding sakit ang biglang naramdaman ni Hiraya sa kanyang puson. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Alon. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Napansin ito ni Alon. Hiraya, anong problema? Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong sakit at isang bagong uri ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Oras na. Ang mga sirena na minsan ay naging musika ng panganib para kay Alon ay ngayon tumutunog na parang isang kanta ng pag-asa. Habang mabilis na tinatahak ng ambulansya ang daan patungong ospital, hindi niya binitawan ang kamay ni Hiraya. Ang kaguluhan ng courtroom ay napalitan ng isang mas apurahang laban, ang laban para sa isang bagong buhay. Si Hiraya ay puno ng sakit, ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot. Ang tapang na ipinakita niya sa korte ay dala niya hanggang sa delivery room. Hindi kita iiwan, bulong ni Alon habang itinutulak ng mga nurse ang stretcher ni Hiraya papasok. Isang nurse ang sumubok na pigilan siya, ngunit isang tingin mula kay Hiraya ang nagpahinto dito. Kasama ko siya, sabi ni Hiraya. Ang boses ay hirap, ngunit puno ng determinasyon. Sa loob ng ilang oras na sumunod, si Alon ay naging higit pa sa isang paramedic o isang kaibigan. Siya ang naging tagahawak ng kamay, ang tagapunas ng pawis, ang tagapagbigay ng lakas. Nakita niya ang isang uri ng lakas kay Hiraya na hindi pa niya nakikita kanino man, ang lakas ng isang ina. At sa wakas, sa gitna ng huling sigaw ng sakit at pagsisikap, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Ang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol. Isang magandang babaeng sanggol. Inilapag ng doktor ang munting nilalang sa dibdib ni Hiraya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod sa mukha ni Hiraya ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagmamahal na purong-puro at walang kapantay. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito na ang pinakamatamis na luha na kanyang iniyak. Tumingin siya kay Alon na nakatayo sa tabi niya. Ang sariling mga mata ay puno rin ng luha. Ang ganda niya. Halos pabulong na sabi ni Alon. May pangalan na ako para sa kanya. Sabi ni Hiraya, hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Ano iyon? Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, kung saan ang madilim na langit ay nagsisimula nang magpakita ng unang sinag ng umaga. Pag-asa. Pag-asa, isang pangalan na perpektong naglalarawan sa lahat ng kanilang pinagdaanan at sa kinabukasang kanilang haharapin. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Baby, pag-asa sa kanyang maliit na bassinet sa tabi ng kama, isang balita sa telebisyon ang nagpatunay na ang kanilang tagumpay ay kumpleto na. Si Rico Del Fierro ay napatunayang guilty sa kasong attempted murder at multiple counts of fraud. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Samantala, inanunsyo ng Department of Justice na bubuksan nilang muli ang kaso ng pagkamatay ni Miguel Villanueva at ang kaso ng sunog na pumatay sa bayaning bumbero na si Captain Antonio Soliman base sa bagong ebidensyang lumabas sa paglilitis. Pinatay ni Alon ang TV. Ang hustisya ay ganap ng nakamit. Alon, tawag ni Hiraya. Lumapit siya sa kama. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Utang ko ito sa tatay mo, sagot ni Alon. Isang pamilyar na linya. Umiling si Hiraya. Hindi na.
Bayad na ang utang mo, Alon. Sobra-sobra pa. Siguro panahon na para isipin mo naman ang sarili mo kung ano talaga ang gusto mo. Tinitigan ni Alon si Hiraya at pagkatapos ay ang natutulog na si Pag-asa, ang damdamin na dati niyang ikinukubli sa ilalim ng utang na loob ay ngayon malinaw na sa kanya. Ito ay hindi obligasyon, ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na isinilang mula sa trahedya, pinatibay ng katapangan, at ngayon ay handa ng mamukadkad sa pag-asa. Alam ko na kung anong gusto ko, sabi ni Alon, at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi na bilang isang paramedic na nagliligtas, kundi bilang isang lalaking nangangako. Gusto kong maging bahagi ng umaga ninyo, ng bukang liwayway niyo. Isang tunay at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ilang sandali pa, isang nurse ang pumasok na may dalang isang maliit na sobre. Para po sa inyo, Sir Alon. Nagtatakang kinuha ito ni Alon. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang lumang litrato. Isang litrato ni Captain Antonio Soliman na nakangiti. At sa likod nito, may isang sulat kamay na mensahe. Alam kong may iba pa siyang mga sikretong itinatago. Mga sikretong maaaring maging mapanganib. Nawala ang ngiti ni Alon. Isang bagong misteryo, isang bagong anino mula sa nakaraan. Ngunit nang tumingin siya kay Hiraya, na ngayon ay buhat-buhat na si Pag-asa at kinakantahan ito ng isang oyayi, alam niyang handa na siyang harapin ang anumang darating. Hindi na siya nag-iisa. Niyakap niya ang kanyang mag-ina habang ang sikat ng araw ay tuluyan nang bumuhos sa loob ng kwarto, winawakasan ang mahabang gabi at sinasalubong ang isang bagong simula. Ang bukang liwayway ni Pag-asa.